Kaugnay po ng nararanasang landslides at flash flood sa ilang bayan sa Quezon Province, makakapanayam natin si Dr. Henry Buzar, ang head ng Quezon PDRRMO. Magandang tanghali po sa inyo, Dr. Buzar. Magandang tanghali, Rafi, at magandang tanghali sa ating mga listeners. Opo, kumusta po yung lagay ng panahon ngayon dyan sa Quezon? Ganun pa rin, patuloy pa rin ang pag-ambon at minomonitor nga namin yung mga bawat lugar kung saan maaaring magkaroon ng pagkakaroon ng mga landslide. Mas matindi po yung occurrence ng landslide ngayon dahil for the longest time medyo dry yung lupa dyan, tapos biglang ulan. Ganun ho ba yung naranasan sa maraming lugar dyan sa Quezon? Hindi, kasi intermittent ang ulan dito sa amin. Yung cold front, nakaka-apekto ito kung saan malimit na nag-uulan dito sa aming lalawigan at nasosopen yung lupa kung saan ay nagkakaroon nga tayo ng mga landslides. So kung karamihan sa Pilipinas medyo dry sa inyo po, nag-uulan itong mga nakaraang araw? Tama, kasi nung unang forecast namin ay El Nino, no? Naka-ready kami para dyan sa El Nino, nag-create kami ng task force El Nino, and then suddenly nagpalit, no? Naging La Nina at malimit ang pag-ulan ngayon dito sa lugar namin. Yan ang problema natin sa climate change. Talaga nagpapalit siya ng sitwasyon. Nabanggit niyo po may mga binabantayan pa kayong mga area for landslide. May kailangan pa po bang ilikas dahil dito? Pinamomonitor lang namin kung patuloy yung mga pag-ulan ay di maaaring palikasin ng mga DRRMO namin. Mga ilang pamilya po yung mga apektado at kumusta po yung tulong na naipapahatid sa kanila? So far, yun lamang namang identified natin at identified din ng MGB na mga lugar kung saan ito ay na-consider na potential for landslide, no? Na there is a big risk for landslide. Kaya ngayon, yun ang mga minomonitor. So far naman, wala naman yung mga malalaking area na ang risk ay maaaring maka-apekto doon sa population downstream, no? So, ito ay binabantayan ng mga DRRMO natin upang masiguro na kung ito ay magkaroon ng probability na mag-slide ay mapa-evacuate agad yung mga tao. May mga sarado po bang kalsada or tulay dahil po rito? Sa ngayon naman ay wala pa. Yun namang landslide na nangyari sa Mauban ay na-clear na, no? This morning, medyo maayos na siya, malinis na yung lugar at passable na as of this time. Kumusta naman po yung coordination at cooperation ng mga local officials dito sa inyong pagbabantay at monitoring sa mga landslide-prone areas? Sa ngayon, ready naman sila anytime kapag kinailangan ng mag-evacuate. Yes, at sapagkat train naman ay mga tao natin dyan sa mga ganyang situation, kaya talagang na-monitor ng maayos at mabilis na nakaka-responde. Dito sa Mauban, mabilis na rumisponde yung council doon at inumpisahan nilang gamitan ng bulldozer yung slide. Doon naman sa kabila ay yung Mauban Power Plant. So mabilis na na-clear. Kaya lang ang problema, may mga nadamay na poste ng Meralco, 4 yata yon. At yung isa yung nakahambalang doon sa mismong kalye. Kaya yun ang naging problema na maputol muna yung linya ng kuryente bago talaga ma-bulldoze yung lugar. Dr. Buzar, nasa inyo pong pagkakataon para manawagan sa inyong mga kababayan dyan sa Quezon habang binabantayan nyo yung mga landslide-prone areas. Nasa inyo po ang ere. So sa ating pong mga kababayan, sa pamagitan po ng Channel 7, ng kasamang si Rap Bitima, ay ating pong pinaalam sa ating mga kababayan na bantayan yung inyong mga lugar na may landslide prone. At kung mayroon kayo nakikita mga kakaiba, may yung mga poste ay tumutumba, ay paalam nyo agad doon sa DRRMO natin upang makagawa tayo ng kaparaanan at makapag-evacuate tayo ng mga tao. So yung mga lugar po natin na malimit inuulan, hindi po natin masasabi, maaari po yung magkaroon talaga ng mga landslide. Kaya po dapat ma-report agad sa amin upang makagawa kami ng mga kaparaanan. Okay, maraming salamat po sa inyong oras at impormasyon, Dr. Henry Buzar, ang head ng Quezon PDRRMO. Maraming salamat din po.